Mahabharata 4. 2. Ang payo ng Panginoon kay Brahma ang lihim ng relihiyosong pagkumpisal. Pagkatapos ay tinanong ng mga Diyos at pantas ang guro, Panginoon, paano kami makakalakad kapag ang Dharma ay naglalakad sa isang paa? Sabihin mo sa akin. Sumagot ang guro, o mga dakilang Diyos, saan man ipinang-aral ang Vedas, ascetismo, katotohanan, sakripisyo, walang dahas, at relihiyon. Dapat kayong maglingkod. Ipinaliwanag ni Vyasna, sa utos ng Panginoon, ang mga Diyos at pantas ay sumamba sa kanya at naglakbay sa iba't ibang lupain ayon sa kanyang kalooban. Nang umalis ang mga Diyos, tanging si Brahma ang natira. Siya ay nagpakita sa presensya ni Aniruddha na may mukha na parang isang malaking kabayo. Noong panahong iyon, binibigkas niya ang Sangaveda. Hawak ang isang sisidlan ng tubig at isang trident sa kanyang kamay. Si Brahma, ang lumikha at pinuno ng Sansinukob, ay nakita si Anantahasagripa na nakadapa na ang kanyang mga kamay ay magkadaop. Na nagnanais na ang Sansinukob ay maging mapayapa. Niyakap niya ito at sinabi. Ang mga salita ni Brahma, O Brahma, isaalang-alang ang mga aksyon at batas ng Sansinukob sa kanilang wastong pagkakasunod-sunod. Ikaw ang ama ng lahat ng mga nilalang. Ikaw ang Diyos at Panginoon ng lahat ng Sansinukob. Pagkatapos magsalita, si Hasagripa ay naging isang Antar-iyam. Doon, sinunod ni Brahma ang kanyang utos at hindi nagtagal ay bumaba sa mundo. Kaya, itong dakila at walang hanggang Padmanabha Paritiya ay pinakamataas. Siya ang walang hanggang Itakwil, ang kanlungan ng hindi namamatay na relihiyon. Siya ang lumikha ng mundo, ang nagtatag ng mga relihiyon sa mundo. Siya ang simula, gitna, at wakas. Siya ang pinagmula ng bagay at puso. Siya ang lumikha at ang gawa ng bagay. Sa katapusan ng kapanahunan, lilipulin niya ang lahat ng mundo at tatahimak. Sa simula, nagising siya at nilikha ang mundo. Pagpupugay sa kataas-taasan, ang dakila, at dalisay na kaluluwa. Siya ang sagisag ng mundo at tirahan ng mga Diyos. Siya ang Panginoon ng mga dakilang Diyos, asawa ng mga Rudra, ang Diyos Araw, ang Vasuddha, ang Panginoon ng mga ascetics at si Maruta, ang preceptor ng Vedas, ang preceptor ng Veda, na walang hanggan na naninirahan sa malaking karagatan. Si Hari, ang mahabang buhok, mahinahon, gabay ng lahat ng nilalang tungo sa pagpapalaya. Si Nakaparata at Varaha, ang may isang sungay, matalino, ay naninirahan sa lahat ng dako. Si Hasgriva, ang may apat na mukha, misteryoso, nakakaalam ng lahat. Si Akshara at Tera, ang walang kamatayang Diyos na ito, ay mabilis na gumagalaw saan man. Siya ang pinakamataas na Brahman na dapat kilalanin ng mata ng kaalaman. Kilala ko siya sa pamamagitan ng mata ng kaalaman. Sinasabi ko ito dahil narinig mo. Mga alagad, kumilos ayon sa aking salita. Pagsilbihan si Hari, umawit ng kanyang mga papuri ayon sa Vedas. Sambahin siya ayon sa mga tuntunin. Sinabi ni Vaishampayana, O Hari. Sinabi ni Vedavyas ang mga salitang ito sa kanyang pinakatapat na mga disipulo at mga anak. Pinuri ka ng aking preceptor Shuko mula sa Rigveda. Nang marinig ko ang pagsasalaysay ng lahat ng ito. Ang Devaguro ay sumamba sa Panginoon sa ganitong paraan at nagsabi ng may kagalakan, ang pakikinig at pagbigkas ng mga salitang ito, ang isa ay napalaya mula sa ilusyon, nagiging mananampalataya sa Dharma, natatamo ang kapangyarihan ng anyo, nagpapagaling ng mga sakit. At malaya mula sa mga gapos ng pagkaalipin. Natutupad ang kagustuhan ng lahat ng nilalang. Ang sino mang nagnanais ng mahabang buhay ay mabubuhay ng matagal. Ang mga Brahman ay bihasa sa lahat ng Vedas. Nagwagi ang mga hari. Ang mga Vaishya ay maunlad. Masaya si Sudres. Ang mga taong walang anak ay naglilihi ng mga bata. Ang mga birhen ay nakahanap ng mga asawa na kanilang pinili. Ang mga buntis ay masayang nagsilang ng mga bata. Ang mga baog na babae ay nagkakaanak at mga apo. Ang isang gumagawa nito ay ligtas na tumitawid sa mga landas. Ang sino mang humingi ng biyaya ay matutupad ang kanyang hiling. Ang sino mang umaawit ng pangalan ng Panginoon ay nakikinig sa mga salita ng mga dakilang pantas. At ang kwento ng pagkikita ng mga pantas at mga Diyos, at ang malaking kagalakan na ibinigay ng Panginoon kay Arjuna. Ang pinagmulan at kahulugan ng kanyang pangalan. Sinabi ni Chanamajan, Swami, mangyaring ipaliwanag ang kahulugan ng pangalang ginamit ni Vyas noong pinuri mo at ng iyong mga alagad si Madhusudana. Nang marinig ang pangalang ito at ang kahulugan ng Sri Hari, ang asawa ng Paruparo, nais kong maging kasing dalisay ng Sri Sajan.
Sumagot si Vishampanya habang ipinaliliwanag ni Sri Hari ang kahulugan ng kanyang pangalan ayon sa kanyang mga katangian at pagkilos. Si Arjuna, ang taga-sira ng mga mandirigman ng kaaway, ay nagtanong kay Mahatma Kesava, "O Panginoon, lumikha ng lahat ng buhay, lumikha ng lahat ng buhay, Panginoon ng mundo, na walang takot sa mundo. Nais kong marinig ang kahulugan ng iyong pangalan bilang mga sage at inilarawan sa pamamagitan ng mga Vedas at inilarawan sa pamamagitan ng mga dakilang kilos. O Panginoon." Sinabi ng Panginoon kay Arjuna, "O Arjuna, sa Rigveda, Yajurveda, Atharva Veda, Samaveda, Puranas, Upanishads, Jyotisha, Samkhya, Yoga at Ayurveda, binanggit ng mga dakilang pantas ang aking mga pangalan. Ang ilan ay naglalarawan ng aking mga katangian, ang ilan ay naglalarawan ng aking mga aksyon. O dalisay na Arjuna, ipapaliwanag ko sa iyo ang kahulugan ng hindi dalisay na puso. Ang aking asawa, ako ang kaluluwa ng buong mundo. Sa makatuwid sumasamba ako kay Rudra, ang kaluluwa. Kung samamba ako kay Shiva, ang pinuno ng mga Diyos ng silangang at ang dakilang nagbibigay. Walang sino man ang maaaring sumamba sa akin. Dapat bang sundin ako ng isang tao, dapat ba niyang igalang ang aking mga salita? Sa makatuwid sinasamba kita, sino mang nakakakilala sa iyo, kung sino man ang sumunod sa akin, ay sumusunod sa akin. Rudra, Narayana, ang dalawang ito ang isang katotohanan, isa sa lahat ng mga aksyon. Hindi mo ba maibigay sa akin ang anumang iba pang bon? Sa kaluluwang ito sinasamba ko ang tanyag na si Rudra, ako mismo, bilang aking anak. Si Vishnu ba ay sumasamba sa ibang Diyos maliban sa kanyang sariling kaluluwa? Sina Brahma, Rudra, Indra, ang mga Diyos at pantas, ay sumasamba sa kataas-taasang Vishnu. Ngayon, ano man ang mangyari, si Vishnu ay nakahihigit sa lahat. Sambahin ang alipin, ang sumasamba, at ang sumasamba. Sambahin si Vishnu. Sambahin ang tumalikod, ang nagbibigay ng mga pagpapala, at ang nasisiyahan sa pagsamba. 4 na uri ng tao ang aking mga deboto. Isang Diyos lamang ang pinakamagaling sa kanila. Dahil ako ang kanilang tungkulin, ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin ng walang pagnanais. Masasama rin ang 3 pang deboto. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon. Ngunit ang pantas ay ang pinakamahusay. Sumasamba man ang pantas kay Brahma, nilakanta, o anumang iba pang Diyos, natatamo nila ako, ang kataas-taasang kaluluwa. Kita nyo, sinabi ko sa inyo ang mga espesyal na bagay tungkol sa aking mga deboto. O Gautama, ituring ang iyong sarili at ako bilang Narayana. Upang maibsan ang mga pasanin ng mundo, tinanggap ko na ngayon ang anyo ng tao. Alam ko ang espiritual na yoga. Alam ko kung sino ako at saan ako nanggaling. Ang Dharma na humahantong sa kamatayan at ang Dharma na humahantong sa kaunlaran ay tinatawag na buhay ng tao, ang layunin. Ito ang walang hanggang sarili. Ito ang pagkakaroon ng Ama at ang tagapagbigay ng sangkatauhan. Ito ang aking orihinal na tirahan. Ako si Narayana, kung paanong tinatakpan ng araw ang buong mundo ng mga sinag nito, tinatakpan ko ang buong mundo at naninirahan sa gitna ng lahat ng nilalang. Sa makatuwid, ako si Vasudeva. O India, ako ang tirahan ng lahat ng nilalang. Ako ang dahilan ng kapanganakan at kamatayan. Ako ay nasa lahat ng dako sa mundo ng mga Diyos. Ako ay higit sa lahat dahil ako ay higit sa lahat ng nilalang. Ako si Vishnu. Ang mga naghahanap ng relihiyosong pagiging perpekto, ang mga naghahanap ng pagiging perpekto sa mga Diyos. Kapwa sa lupa at sa panloob na mundo, ay sumasamba sa mga bagay na ito. Sa makatuwid, ako ay Damodara. Ang pagkain, ang Vedas, ang mga Diyos, at ang elixir ay tinatawag na Prishni dahil sila ay palaging nasa aking sinapupunan. Ako ang sinapupunan ng Perishni. Sinabi ng mga pantas tungkol sa akin, maliban sa hinaharap na Trimurti, sapagkat 1 o 2 lamang ang nawasak sa kanya. Nang matanggap ko ang pangalang Perishni mula sa hinaharap, lumitaw ang anak ni Brahma. Ang aking buhok ay parang sinag ng araw, apoy, at buwan na sumunog sa lupa. Dahil dumaan ako sa mga sinag na iyon, tinawag akong Kesava ng mga makapangyarihang pantas. Sa makatuwid, ang aking pangalan, Kesava, ay isang pagpapala mula sa Diyosa. Ang apoy ay nauugnay sa kanyang soma at ari. Sa makatuwid, ang buong material na mundo ay nakabatay sa apoy. Sinasabi rin sa Puranas, ang kaluluwa na may mukha ng apoy ay may isang mata. Ang mga Diyos ay mayroon ding mukha ng apoy. Dahil mayroon silang isang mata, sila ay may isang pakiramdam ng kaligayahan. Pareho silang mayaman sa mundo. Sri Krishna Arjuna Sangam.
Nagtanong si Arjuna, "O Madhusidana, paano naging isang mata ang mga taong may apoy na mukha noon?" "Mayroon akong tanong tungkol dito." Magpatuloy. Sumagot ang Panginoon, "Anak ni Pando, sasabihin ko sa iyo kung paano nilikha ang sansinukob na ito sa nakaraan sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. Makinig. Pagkatapos ng 1044 na mga siklo, dumating ang panahon ng pagsasanib ng ang lahat ng di nakikitang mga nilalang ay nagsanib. Walang lupa, walang hangin, walang apoy. Ang buong mundo ay naging karagatan ng tubig. Walang araw o gabi, walang kamatayan o buhay, walang pagpapakita ng hari, isang bagay lamang ang nakita sa araw na iyon. Tirahan ng mga katangian ng Narayana, walang kamatayan, hindi masisira, hindi malalaman, imposible, makatotohanan, walang dahas, ang kristal ng pag-iisip, puno ng magkakaibang hilig, hindi masusupol, hindi masisira, walang buhay, nasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat. Walang hanggan, at hindi matatalo ng kadiliman. Nasitiro na Ritirgina sa Chinasatsaitam Ava Pierestad Bhavit Visavarupam. Siya ang world-class na politiko. Sa oras ng pagkawasak, walang araw o gabi, walang kamatayan o immortalidad, tanging kadiliman. Sa lahat ng Brahmas, naghahari ang gabi. Iyan ang kahulugan ng talata. Kahulugan upang maipanganak mula sa sinapupunan ni Brahma, ang isang lalaking ipinanganak sa kadiliman ay naglalabas ng amoy ng apoy mula sa kanyang mga mata at nagsilang ng isang bata. Matapos ang paglikha ng Butisarke, ang Brahmas at mga hari ay nilikha sa pamamagitan ng proseso ng kapanganakan. Si Soma ay Brahma, si Brahma ay si Brahma, si Agni ang hari. Si Brahma ay nakahihigit sa mga hari dahil kilala siya sa buong mundo. Wala pang mas dakila kaysa kay Brahma ang nilikha. Sakripisyo bago maging sakripisyo si Brahma sa naglalagablab na apoy. Kaya nga sinasabi ko ito. Sinasaklaw ni Brahma ang tatlong mundo sa pamamagitan ng paglikha ng mga langit at pagtatatag ng banal na katawan. Mayroon ding mantra na nagpapahayag ng ideyang ito, Davaman Yajna Hate Visvesem Hito Devanam Manusunanem sa Jagatiti, o apoy. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng mga sakripisyo. Ninanais mo ang kapakanan ng mga Diyos, mga tao at lahat ng mundo. Ang isang salawikain ay tumutukoy dito, Vishnu Saman Yajna Tam Hoteti Tam Hito Dwam Manu Prayer Kakat Iti, o apoy. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng mga sakripisyo. Siya ang nagdadala ng kasaganaan sa mundo ng mga Diyos at tao. Hindi ba si Agni ang lumikha ng sakripisyo? Ang apoy na ito ay Brahma. Sapagkat kung walang mantra, walang pagsamba. Kung walang tao, walang penitensya. Ang mga Diyos, tao at pantas ay sumasamba sa mga mantra na may halong apoy. Sa makatuwid, o apoy, ikaw ay itinalaga bilang sumasamba sa apoy. Anong uri ng tao ang angkop na mag-alay ng mga sakripisyo sa apoy? Ibig sabihin, isang Brahman. Makikinabang ba ang handog na ito sa Brahman? Makikinabang ba ang handog na ito sa hari at sa Vaishya? Sa makatuwid, tanging isang Brahman, isang pagkakatawang tao ng apoy, ang nag-aalok ng mga sakripisyo. Ang handog na ito ay nakalulugod sa mga Diyos. Ang mga Diyos ay nagpapasaya sa mundo. Sa Sapada Brahman, sinasabi ang tungkol sa bibig ng isang Brahman, ang pantas na nag-aalay ng mga sakripisyo sa pamamagitan ng bibig ng isang Brahman ay nag-aalay sa kanila sa nagninangas na apoy. Ang matalinong Brahman, isang pagkakatawang tao ng apoy, ay nagiging isang mananamba ng apoy. Si Vishnu ang apoy. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng nabubuhay na nilalang. At ang kaluluwa ay nakatago sa apoy. Sa kontekstong ito, mayroong isang himno na inaawit ni Shinot Kumar na nagsasabing, nilikha ni Brahma ang mga unang bagay, ang pinagmula ng Brahma ay walang kamatayan. Sila ay aakyat sa langit sa pamamagitan ng salita ng Brahma. Ayon sa Vedas, Puranas at kasaysayan, ang mga Brahman ay mga anak ni Narayana. Siya ay omnipotent, omnipresent at omnipresent. Sa panahon ng kanyang paghahari sa samsara, isinilang siya sa Brahma, ang nagbibigay ng mga biyaya, ang nagbibigay ng mga regalo at ang pinuno ng mga Diyos. Ang iba pang mga caste ay ipinanganak din sa mga Brahman. Sa makatuwid, ang mga Brahman ay nakahihigit sa sura. Noong nakaraan, ako, tulad ni Brahma, ay lumikha, itinatag at pinasuko ang sura, Asura, Maharishi at Buddha.